Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Nagpapatuloy po tayo sa ating serye ng mga mensahe sa aklat ng Ephesians, na ang seryeng ito ay pinamagatan nating A Church Built on Biblical Bedrock. At ang title po ng ating mensahe ngayong hapong ito ay ang kagandahan ng pagpapasakop sa tahanan na makadiyos. Part 3 na po. No, yung part 1 po para sa wives, yung part 2 para sa husbands, ngayon po para sa children. Part 3 na po. Ephesians chapter 6 verses 1 to 3. Panatilihin niyo pong nakabukas ang inyong Biblia doon sa mga talatang yaon. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, sa aming pag-aaral na sa hapong ito ngayon, ay hiling namin, O Diyos, na bigyan mo kami ng pag-unawa, bigyan mo kami ng pagtanggap, O Diyos, ng iyong mensahe para sa amin. At ang dalangin namin, Panginoon, lahat kami na mga anak ay makinig sa iyong kautusan, sa iyong panawagan, upang lahat kami, Panginoon, ay magpasakop sa iyong Espiritu Santo at magbigay galang sa aming Panginoong Hesukristo sa aming pagsunod sa inyo. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami ay nagsasama-samang nag-aaral ng iyong dakilang salita. Nawa, Panginoon, pakinggan namin ito, na iyong salita mismo, na iyong ipinapangusap sa bawat isa sa amin sa hapong ito. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Mga kapatid, sa mga talatang ating aaralin sa araw na ito, makikita natin ang patuloy na panawagan ni Apostol Pablo na magpasakop ang lahat ng mga miyembro ng pamilya sa isa't isa at sa disenyo ng Panginoon para sa tahanan. Titignan natin ngayon ang kautusan ng Panginoon para sa mga anak. So baka mamaya sinisikon niyo ang mga anak niyo. Lahat po tayo mga anak. Kung hindi po kayo anak, ano po kayo? No? So alangan naman pong putok sa singaw lang po kayo. Lahat po tayo ay mga anak. Lahat po tayo ay may mga magulang. Datapwat ang mensaheng ito, ang kautusan na ito, ay para sa ating lahat. Nagmumula pa rin ito sa kautusan na tayong lahat ay magpasakop sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ng Diyos. Nabanggit natin sa ating mga nakaraang mensahe na nagmumula ito sa Ephesians 5:18, kung saan may utos sa atin to be filled with the Spirit. Be continually being filled. Ganun po ang literal niya. With the Spirit of God. Magpasakop daw po tayo sa kanyang Espiritu Santo, sa kapangyarihan nito. At ito ay matatamo natin ayon sa Colossians 3:16, yung parallel verse ng Ephesians 5:18, sa when we let the words of Christ dwell in our hearts richly. Yun po ang sekreto. Hindi po isang ecstatic experience, hindi po yung para tayong namamangha. Hindi po. Ang pagiging filled by the Spirit of God is to be filled by the Word of God. Yun po ang ibig sabihin nun. At ito naman po ay nagre-resulta na pag-aralan na po natin sa ating pagpapasakop sa isa't isa. Dahil din sa ating pagbibigay ng reverence o pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo, submitting to one another out of reverence for Christ. Yan po ang pinagmumula ng lahat ito. Tayo po ay napapasailalim sa Espiritu ng Diyos at sumusunod sa Panginoong Hesukristo. So ang kautusan para sa mga anak ay malinaw. Simple lang po. Pagsunod at paggalang sa magulang. Pagsunod at paggalang sa magulang. Nakita po natin yun sa ating teksto, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with the promise that it may go well with you and that you may live long in the land. Bakit kailangan ng ganitong klaseng panawagan o utos mula sa ating Panginoon? Bakit kailangan ito para sa atin ng mga anak? Ito ay sapagkat ang lahat ng bata, kahit po yung cute, no? Ang lahat po ng bata ay ipinanganak na makasalanan at walang kakayanan na maging mabuting anak. So kung minsan, aliw na aliw tayo sa mga anak,
Dahil po sila ay maganda, o kaaya-aya, o nakakatuwa, o siguro medyo mataba, medyo chubby, medyo cute, no? So alam nyo, kaya po ginawang cute ng Panginoon ng mga batang maliit, no? Ay para hindi natin mapatay. Kasi nakakainis po ang mga bata, di ba? No? Una sa lahat, swapang. Wala nang inaalintana kundi yung kanilang kabusugan. Hindi ba? Pangalawa, ang kanilang palaging hinahanap ay ang kanilang pleasure. Hindi ba? Kaya kung minsan, kaya po ginawang cute ng Panginoon para hindi nyo papatos, di ba? Parang kung minsan gusto nyo na lang talagang paluin ng paluin, no? Kaya ginawang cute. No? Pero hindi po yon ang mga children na tinutukoy dito. No? Ang salita po ng children dito ay tateknon. No? So iba po siya doon sa paidia. Paidia po yung mas maliit na bata. No? Bakit kailangan? Sapagkat ang lahat po ng bata ipinanganak na merong stain ng sin. Ang sabi sa Romans 5:12, therefore, just as sin came into the world through one man and death through sin, and so death spread to all men because all sin. So kahit po cute na cute kayo sa inyong anak, sa inyong apo, sa inyong baby, ang lahat ng bata po ay reprobate. No? Wala pong kakayanan ng gumawa ng mabuti, isang makasalanan na kung hindi natin itutuwid, kung hindi natin ididisiplina, kung hindi sila susunod sa kanilang mga magulang, ay tiyak na sila ay mapapahamak. Sabi sa Ephesians 2:1-3, alam nyo na to, and you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, si Satanas. Mga kampo ng Satanas ng mga bata. No? Para kung titignan nyo pong ganun, parang napakahirap naman nun, pastor. Kaya nga tayo kailangan natin ng Espiritu ng Diyos. The Spirit that is now at work in the sons of disobedience ay ang Espiritu ng kasalanan, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath. Mga anak ng puot at galit ng Diyos like the rest of mankind. Kaya lang niligtas po tayo ng Diyos. But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, tayo po ay Kanyang niligtas. At tayo po ay Kanyang inupo sa pinakamataas na langit kasama ng ating Panginoong Jesus. Pero dapat pa rin po na sumunod ang mga anak sa kanilang mga magulang dahil ito po ang kaayusan na itinakda ng Panginoon. So, bueno, ang una po nating makikitang punto dito ay yung pinaka-obvious. Sumunod sa magulang. Yan po ang first point. Obey your parents. Ang turo po ng ating kultura, obey your thirst. No, akala natin yun, soft drinks lang. Hindi po. May subliminal na message po yun sa atin. Sundin ang inyong kagustuhan. Yun po ang sinasabi nun. Pero ang sabi ng Biblia, obey your parents. Children, obey your parents in the Lord. For this is right. Mas maganda po sigurong salin ito. Hindi po ako translator, pero palagay ko mas maganda kung sasalin natin ang children, obey in the Lord your parents. Palagay ko mas, papaliwanag ko po kung bakit. No, mamaya. For this is right. Ito ay tama. Ito ang dapat itong gawin. Ito ang kaayusan ng Diyos. Ito ang disenyo niya. Ang children dito, katulad ng nasabi ko kanina, ay hindi na yung mga sanggol na maliliit, kundi yung mga anak na nasa medyo husto na ang gulang. Meron nakakaunawa na ng utos. Kasi bakit naman sila uutusan ni Pablo kung hindi sila nakakaunawa ng kahit na ano? So hindi ito yung mga sanggol na cute. Ito yung mga batang nakakaintindi na, nakakaunawa na. Yung sabi nga ng matatanda ay yung may mga sungay na. No? Mga anak natin, pagdating sa isang gulang, di natin alam kung ano, pero mabubulaga na lang tayo. Bakit? Bakit makulit na to? No? Yung mga bata na nasa gulang, na sila ay tinutubuan na ng sungay. No? Nakakaunawa na ng utos at katuruan. Yun po yung children dito. Nasa ilalim din ng poder ng kanilang mga magulang. Kaya kasi sa verse 4,
Meron namang command para sa mga magulang. Pero next week na yon. So ngayong week na to, 3 verse. Next week, 1 verse lang. Pero mahaba yung next week. No? Kaya abangan po natin yon. Maaaring isama po rin dito yung mga adult na mga anak. Nabuhay pa ang mga magulang. So kasama po tayo dyan. No? Kasi kung kayo po ay nagumpisa na isang anak, hanggang sa kayo'y mamatay, kayo isang anak. Una sa lahat, bilang mga Kristiyano, tayo ay anak ng Diyos. At dapat ganun po ang kaisipan dito. Tayo po ay kumikilos, sumusunod sa mga kautusan na to bilang anak ng Diyos. Sa ating pagsunod sa ating magulang, tayo po ay sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Saklaw nito, ang mga adopted na anak. Kasi kami po, meron po kami 2 adopted na anak. No? Kung matatandaan niyo po ang itsura ng aming pamilya, yung mga adopted po naming anak, kamukha namin. No? Naging kamukha na po namin aming mag-asawa. No? Pareho po silang mataba, no? Malusog, matakaw. No? Yung sarili naming bugtong na anak, our only begotten son. Kakatawa po, hindi po namin kamukha. Hindi po namin kamukha. No? Payat po siya, matangkad. Hindi po matakaw. Ano kaya nangyari doon? Parang nagkaloko-loko ang aming pamilya, ang binigay ng Panginoon sa amin. Pero saklaw dito, ang lahat ng anak, kasama ang mga adopted. Ngayon, sa kultura noong unang siglo, nung sinulat ito ni Pablo, ang isang kaisipan noon ay ang mga anak ay sumasailalim sa kanilang mga magulang habang ang mga ito, ang mga magulang nila ay buhay pa. No? So, hindi natatapos ang kanilang pagbibigay galang sa kanilang magulang sa pagdating nila sa hustong gulang. Ngayon, dinidebato, ano ba yung hustong gulang? Na kung saan medyo dapat independent na yung bata. No? Sabi ng iba, according to the law, no? Ang bata daw po hindi na kailangan ng parental advice o parental consent. Pagdating daw po ng age 25. Yung iba, ang sabi nila, age 21. Sa ibang kultura, age 18 pa lang, independent na ang mga bata. Wala po sigurong tamang sagot doon, walang iisang sagot. Pero siguro, pagdating sa gulang na kayo ay responsable na. No? So, hanggang doon sa gulang na iyon, kailangan nagpapasailalim pa rin tayo sa ating mga magulang. Sa kultura noon, ganoon. Habang buhay ang magulang, sila ay magulang natin, tayo ay dapat sumunod at magbigay galang sa kanila. Alam nyo, kahit dito sa Asia, lalo na sa Pilipinas, di po ba? Kahit na tayo may asawa na, may mga anak na, madalas nga tumitira pa tayo malapit sa ating mga magulang. No? Ganun po ang aming karanasan. No? Matagal po kami nakatira sa tapat ng bahay ng nanay ko. Tapos 5 bahay lang po ang layo sa nanay ng aking misis. No? Yung mga nanay po namin, pakialamera. No? Pakialamera po. Kaya madalas, pagdating namin sa bahay, meron na lang parang ginagawa at pinupinturahan doon sa harap ng bahay namin. Sabi ko, ano to? Hindi ko naman inutos to. Ay, sabi ho ng nanay nyo. Kasi parang madumi na raw po. Nung minsan naman po, nagising ako, 5:00 ng umaga. Dahil kausap ng aking asawa ang kanyang nanay sa loob ng aming kwarto. Sabi niya, Bet, yung alulod nyo butas na. 5:00 po ng umaga yan. So, meron po kaming ganyang karanasan. Mag-asawa na po kami, may mga anak na po kami, may sarili na po kaming tahanan. Pero dahil kami ay nasa isang kalye lang, kasama ng aming mga magulang, madalas napapakialaman pa rin kami. So, wala sigurong hustong gulang kung saan may cut-off. Kapag ganyan, dapat wala nang pakialaman. Alam naman natin sa kultura natin na tayo ay patuloy na nagbibigay galang sa ating mga magulang. At dapat siguro hindi mawala yung ganong kaisipan at yung ganong kaugalian. Yung pong salitang obey dito ay medyo mas matindi. Hupakuo, no? Ang ibig pong sabihin, to heed or to obey or to conform to a command or authority. Ang implikasyon po, isang pagsunod
na hinihingi ng isang otoridad na mas mataas sa atin. Iba po ito dun sa salitang ginamit para sa mga asawang babae. Doon po sa Ephesians 5:21, submitting to one another out of reverence for Christ, wives, to your own husbands. Naalala niyo po yun, no? Ephesians 5:21 and 22. Yung pong salita doon ay hupotaso. Isa pong voluntary na pagpapasakop ng asawang babae na kapantay ng kanyang asawang lalaki. Dito po, angat po ang otoridad ng magulang sa anak. Hindi po pantay ang anak sa magulang. Nakikita po yon dun mismo sa salitang ginamit ni Pablo. Ito po ay isang kautusan o pagsunod sa kautusan na kung minsan kahit hindi natin gustong sumunod, ay kailangan nating sundin sapagkat hinihingi ng otoridad ng ating mga magulang. So, mga Christian children, lahat po tayo, no? Kasama po dito. Ang ating pagsunod sa ating mga magulang ay hinihingi ng kanilang otoridad sa atin. Dahil sila ay mas mataas kaysa sa atin. So, mga kabataan, pagka kayo ay inuutusan ng inyong mga magulang, no? Kuminsan, madaling sundin, kuminsan, mahirap sundin, hindi lang kuminsan, madalas mahirap sundin. Hindi ba? No? Matulog ka na, magbihis ka na, kumain ka na ngayon. No? Kumain ka ng breakfast dahil yung pinaka-importanting meal sa araw na ito. Ewan ko ba kung bakit importante ang breakfast. Sa akin, lahat po ng meal importante. No? 6 times a day po tayo kumain, no? Kasama ang merienda. Mga kapatid, importante ang katuruan na ito. Obey. Mas matindi po yung obedience na hinihingi. Ito po ay mula sa Lumang Tipan. No? Proverbs chapter 1, verse 8. Hear my son, your father's instruction, and forsake not your mother's teaching. In summary, obey your parents. No? Proverbs chapter 6, verse 20. My son, keep your father's commandment and forsake not your mother's teaching. Sabi niya dito, bind them on your heart always, tie them around your neck. Aba, masidhito yung pagsunod sa ating magulang. Proverbs 23:22, listen to your father who gave you life. And do not despise your mother when she is old. Ilan ba sa atin dito ang merong mother na medyo matanda na? No? Sama po ako doon, no? 89 na po ang aking mother, no? Alam nyo, ang hindi pagsunod sa Lumang Tipan, no? Ang hindi pagsunod sa magulang ay tinaguriang napakamatinding kasalanan na nangangailangan ng capital punishment. So mga kabataan, mabuti na lang hindi kayo nabuhay sa ilalim ng Lumang Tipan. Bakit? Exodus 21:17. Whoever curses his father or his mother shall be put to death. Naku, grabe. No? Ilang beses ba ninyong parang minura sa inyong isipan ng inyong magulang? Kung minsan nga na lumalabas pa sa labi. Ang parusa po doon sa ilalim ng Old Testament law ay death. In fact, sa Deuteronomy, stoning. No? Ilalagay sa gitna ng kapulungan at babatuhin hanggang sa mamatay. Ewan ko sa inyo, mas gusto ko na nagilitin ang aking lieg kaysa sa batuhin ako. Kasi unti-unti ang pagkakamatay ng binabato eh. Pero mga kapatid, ganun kaseryoso yung disobedience sa parents sa Lumang Tipan. Yung salita na ito ay nasa present tense, ibig sabihin dapat patuloy na sinusunod ang ating mga magulang. Nasa active voice, ibig sabihin dapat kayo mismo sa inyong kapangyarihan ay sumusunod sa inyong mga magulang. No? Dapat, at ito ay imperative. Dapat sundin. Whether nasa mood kayo o wala. Dapat sundin. So obey your parents.
Ang pagpapasakop dito ay sa ating sariling magulang. Obey your parents. Pero siyempre, lalo na sa ating kultura, lahat tayo bilang mga anak, bilang mga bata, hindi na po ako bata. No? 61 na po ako. Kahapon po, 61 na po ako. No? So, hindi na po tayo bata, lumampas na po tayo dun sa junior, tayo po ay senior na. No? Kaya lang hindi po ako binibigyan ng barangay namin ng senior card. No? So, hindi pa ako maka-join ng discount. Pero mga anak, obey your parents. Yung mga tinuturing ninyo na mas nakatatanda sa inyo at sana mas nakaalam at mas may mabuting karanasan kaysa sa inyo. Ngayon, alam ko na hindi lahat ng parents ay Kristiyano. Kaya dito importante yung salitang in the Lord. Ang sabi ng iba, children, obey your parents in the Lord. Yung salitang in the Lord ay descriptor ng salitang parents. Hindi po. Sa original na language po, yung in the Lord ay descriptor ng salitang obey. So obey in the Lord your parents. Yun po siguro ang mas magandang salin. No? Obey in the Lord your parents. Ngayon, yung in the Lord po, naglilinaw po yun dun sa salitang obey, pero yun din po ang hangganan ng inyong pagsunod, mga anak. Hindi po tayo obligadong sumunod kapag inuutosan tayo na labagin ang salita ng Diyos, ang kautusan ng Diyos, o ang moralidad ng pagkakristiyano natin. Kung inuutosan tayo na gumawa ng krimen, pumatay, magnakaw, no? Wala po tayong obligasyon sumunod kasi hindi po yon in the Lord. Huwag nyo namang gagamitin na excuse. Pagka inutusan kayo ng tatay at nanay nyo, in the Lord ba yan? Ha? Pinabibili mo ako ng suka? In the Lord ba yan? Wala naman pong ganon. Yung pong malinaw lang na labag sa kanyang kalooban. Ang pagsunod in the Lord ay pagsunod sa magulang out of reverence for Christ. Verse 21. Ang pagsunod ay dahil tayo ay filled by the Spirit. So ang perspective po dito ni Pablo ay isang pamilya ng mga mananampalataya. Ngayon, hindi lahat ng anak ay tumanggap na sa Panginoon. So marahil, yung iba, kung kayo hindi Kristiyanong anak, no? So, hindi ako saklaw dito, hindi. Ito, lahat ng children, whether Kristiyano kayo o hindi, mas expected kung kayo ay Kristiyano na. O nakakakilala na sa Panginoon. O mas maganda, tumanggap na sa Panginoon at nagpapasakop na sa kanyang Espiritu. Yun po ang ideal. Pero hindi po lahat ng sitwasyon ganon. Pero kahit kayo ay hindi Kristiyano, kayo ay ini-expect dahil ito ay kautusan ng Diyos na sumunod sa inyong magulang. Yung flip side nun, pareho din po. Kahit po hindi Kristiyano ang inyong magulang, kayo ay inuutusan ng Diyos na sumunod sa kanila. Meron pong ibang magulang, siguro, hindi pa ho tumatanggap sa Panginoong Hesus, hindi pa ho Christian. Pinagbabawalan ng mga anak. Marami po kaming kasong ganito sa ating youth. Pinagbabawalan ng mga anak na mag-attend ng services natin. Sapagkat siguro sila ay Romano-Katoliko o sa ibang relihiyon. Datapwat, ang sabi ng mga bata, mga anak, kami ba ay kailangan sumunod sa kanila? Mga anak, sumunod sa inyong magulang. Kautusan po yun ng Diyos. I-honor po ng Diyos yung pagsunod ninyo na may paggalang sa inyong magulang. Hindi po natin alam sa inyong pagsunod at sa kanila, pag kayo nakita nila na mas maganda po ang asal ninyo dahil sa inyong pagiging Christian, anong malay nyo? Baka yun ang magdala sa inyong mga magulang sa Panginoon. Mga magulang, next week pa kayo. No? Pero ganoon din po. Kung ang inyong mga anak ay hindi Kristiyano, meron pa rin kayong karapatan na i-enforce ang kanilang pagsunod. Pero kailangan po, you should not provoke them to anger. Pero next week pa ho yun. So preview lang po yun. Ang dahilan kung bakit kailangan sumunod ng mga anak ay for this is right. Tama lang na ang mas bata, ang mas less ang kaalaman, ay sumusunod doon sa may gulang
at mas may karanasan at kaalaman. Hindi po palaging ganon ang sitwasyon. Pero kailangan palaging ganon pa rin ang pagsunod. Kung minsan, may mga magulang na hindi mabait, hindi mabuti. May mga ama na madalas, lasenggo, basagulero, nananakit. May mga ama, may mga ina na kung minsan, pabaya at nasa madyungan lang palagi. No? Kailangan pa rin sumunod. Bakit? Sapagkat iniutos ng Diyos. Napaka-importante po ng pagsunod sapagkat this is right. Alam ng bawat kultura, kahit hindi Christian culture, na ang pagsunod ng mga anak ay tama lamang. Universal po ang kanyang pagiging right. In fact, sabi ni Pablo sa 2 Timothy 3:2, sa mga huling araw, ang isang bagay na magiging talamak sa kasamaan ng mga huling araw. By the way, ang huling araw ay ngayon na. Kasi po nag-umpisa po ang mga huling araw, the latter days, nung panahon ni Pablo pa lang. No? Nung panahon ng mga apostol. No? Sabi ni John sa 1 John 2, this is the last hour. Andiyan na ang mga antichrist. Andiyan na ang mga false teachers. So kung the last hour na po noon, lalo na po naman ngayon na the last hour na. Sabi sa 2 Timothy 3:2, for people during the latter days will be lovers of money or lovers of self. No? Yung mahilig mag-selfie. Naku, daming sa poll, no? Marami bang tinamaan? No? Yung mga, ito ang aking OOTD. Diba? Sino bang may interest sa outfit of the day ninyo? No? Meron pong mga ganyan. Tapos sumasama ang loob nila pag kukunti ang likes. No? Mga kapatid, mag-ingat po tayo. Sapagkat yan po ay sign of the latter days. People will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy. Lahat po nung ibang yon ay resulta nung pagiging disobedient to your parents, to their parents. So mga kapatid, napaka-importante po ng pagsunod sa ating mga magulang. Ngayon, kung iisipin nyo, kung merong isang tao na hindi kailangan sumunod sa kanyang magulang, siguro ang Panginoong Hesukristo. Dahil kahit nung siya'y tao at siya'y bata pa lang, perfecto na po siya. Wala po siyang bahid ng kasalanan. No? He was without sin. Sabi ng Hebrews, ng aklat ng Hebrews sa atin, he was without sin. Pero, tignan po ninyo ang kanyang ginawa. Isang halimbawa ang sinet niya para sa mga bata. Para sa lahat sa atin ng mga anak. Luke chapter 2, babasahin ko po from verse 42 hanggang 52. And when he was 12 years old, they went up according to the custom. Sila yung nagpunta sa templo. They went up dahil paakyat po palagi sa Jerusalem. No? And when the feast was ended, as they were returning, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem. Gumawa ng gimmick ang ating Panginoon. His parents did not know it. But supposing him to be in the group, they went a day's journey. Naku, malayo na. But then they began to search for him among the relatives and acquaintances. And when they did not find him, they returned to Jerusalem, searching for him. After 3 days, kung haba ng mawala ang anak nyo ng 3 araw, naku, siguro masisira na ulo nyo, no? Siguro ganun din si Mary at si Joseph. After 3 days, they found him in the temple. Sana ganun lahat ng nawawalang anak, no? Yung mahanap sa church. Sabi nga namin sa mga anak namin, kung kayo'y magbubulakbol at tatambay, tumambay na nga kayo sa church. Hindi naman ho lahat ng aktibidades sa church ay mabuti, so pag-ingatan nyo pa rin. Pero dito, he was sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. Ang sarap po sigurong kadiskusyon ng ating Panginoon kahit na 12 years old pa lang siya. Sapagkat siya naman po ay from the Ancient of Days. He is the Ancient of Days. And all who heard him were amazed at his understanding and his answer. Siyempre, Diyos siya. And when his parents saw him, they were astonished.
Maganda po yung word na ginamit. Siguro galit na galit sila. Pero astonished na lang ang sinabi. And his mother said to him, "Son, why have you treated us so?" No? Ang bait naman ni Mary. No? Kung yung misis ko yan, at nakita yung anak namin, "Ikaw, halika dito!" Yeah. Hindi ganoon si Mary. Sabi niya, "Why have you treated us so? Behold," ang ganda, no? "Behold, your father and I have been searching for you in great distress. And when he said to them, 'Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my father's house?'" Can you imagine yung feeling ni Joseph no sinabi ni Jesus yun? Si Joseph ang kanyang legal father. Yung kanyang pagiging hari, yung kanyang kingly lineage, ay nagmula kay Joseph. Pero ang sabi ni Jesus, "Did you not know that I must be in my father's house?" Sinong father yun? Hindi yung karpintero niya na father, kundi ang Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat. Tapos ang sinabi niya, sabi dito, "And they," Mary and Joseph, "did not understand the saying that he spoke to them." Nakalimutan yata nila nung in-announce ang kanyang birth, na sinabi sa kanila that he will be the son of the Most High. Naalala niyo yun sa Luke chapter 2? He will be the son of the Most High. Nakalimutan yata after 12 years ni Joseph at ni Mary. And when he went down with them and came to Nazareth, pansinin niyo ito mga anak, and was submissive to them. Ang anak ng Diyos ay nagpasakop, sumunod. Nagpalagay, nagpasailalim sa otoridad ng kanyang earthly parents. Kung ang anak ng Diyos ay sumunod ng gayon, tayo ba na mga anak lang ng mga tao ay maaring ibang gawin? Kailangan po nating sumunod sapagkat ito ay tama. And his mother treasured up all these things in her heart. Bakit naman hindi? Can you imagine, si Mary siguro naalala niya, "O nga, no, ito ang Son of the Most High." Pero siya ay naging submissive sa amin. Kung ikaw si Mary, talaga naman iti-treasure mo yun sa iyong puso, hindi po ba? Anong nangyari sa kanya? And Jesus increased in wisdom, sa karunungan, and in stature, sa kanyang paglaki, ng kanyang pangangatawan, and in favor with God and man. So he developed intellectually, he developed physically, he developed spiritually, and he developed socially. Yan po ang resulta ng sumusunod sa magulang. This is right. Yan po ang sabi dito. So ang una, sumunod sa magulang. Pangalawa, parangalan ang magulang. Honor your father and mother. Honor your father and mother. So ang unang utos, obey your parents, sumunod sa magulang. Pangalawa, parangalan ang magulang. Honor your father and mother. Yung salita pong honor dito ay isang salita na ginagamit kahit sa Diyos. No? Timao sa Griego. Ang ibig sabihin nito, to honor, to have in honor, to revere, to venerate. Ito po din ay present tense, kaya dapat patuloy na ino-honor. Patuloy, walang katapusan. Paggalang na tuloy-tuloy. Ito po ay active voice. Dapat ginagawa natin actively. Sinusunod natin actively yung pagbibigay ng honor. Ito rin po ay nasa imperative. Isang utos na kailangan sundin sapagkat ito ay disenyo ng Diyos. Honor your parents. Hindi lang obey. Honor. Kung isipin ninyo, ang attitude ay to honor. Ang action is to obey. Sapagkat nagmumula sa isang pag-uugali ng pagbibigay galang sa magulang, ang pagsunod sa magulang. So, ang attitude dapat, mga bata, ay to honor. Sapagkat ating binibigay yung galang, nire-revere, ni-venerate, ang ating mga magulang, ang resulta po noon, tayo ay susunod at magpapasakop sa kanila. So, kailangan po i-honor. Bakit importante ito? Katulad na sinabi ko kanina, sa pagtanda ng mga anak,
at sa kanilang pagdating sa hustong gulang, lalo na kung sila ay responsable na at may sariling pamilya na, sariling pamamahay, may sarili ng hanap buhay, hindi na sila dependent sa kanilang magulang, wala na sila sa poder, sabi nga na matatanda, ng kanilang nanay at tatay, hindi na siguro sila obligadong sumunod sa lahat ng inuutos ng mga magulang nila sa kanila, katulad nung dati nung sila'y bata pa. No? Sapagkat sila'y nasa hustong gulang na. So yung pagsunod, parang may konting hangganan. Hindi po ba? Pagdating sa edad. Nag-iiba ang ating kaugnayan sa ating magulang. Tayo ay anak pa rin nila, sila ay magulang pa rin natin. Pero hindi na ngayon kailangan sundin ang lahat ng kanilang sinasabi sapagkat tayo hindi na bata. Yun po ang sense dito. Pero hindi po nawawala yung pagbibigay ng galang. Kung minsan yung pagsunod nagbabago, ang pagsunod, ngunit ang paggalang hindi po dapat magbago o mawala. Mga kapatid, kasama sa pagbibigay galang sa magulang, kung minsan, at kung itutulot ng Panginoon, ang pagtustos sa kanilang mga pangangailangan. Ang pag-aalaga sa kanila kapag sila ay matanda na at nangangailangan na ng tulong at aruga ng kanilang mga anak. Nasa Bible ba yan, Pastor? Nasa Bible yan. 1 Timothy 5:4. Nung dinidiscuss ni Pablo kay Timothy, ang mga responsibilidad ng church, ng mga pamilya, sa kanilang mga widows. Ito pong sabi, but if a widow has children or grandchildren, hanggang sa apo, no? Let them first learn to show godliness to their own household and to make some return to their parents. Suklian ang inyong mga magulang. Paano? For this is pleasing in the sight of God. Ang implikasyon, yung mga widows na may mga anak, may mga apo, kailangan tustusan ng mga anak, ng mga apo, ang kanilang pangangailangan. Bago pumasok ang pagtutustos ng iglesia. Nakita nyo? So kahit sa katandaan, hindi nawawala ang paggalang. At kasama dun sa paggalang na iyon, yung pagtulong sa ating magulang. Mga kapatid, ang aking pong mother ay 89 years old na. No? Meron po siyang Alzheimer's dementia. Unti-unti na pong nawawala ang kanyang pagkakilala, ang kanyang memory. No? So malungkot po tignan. Yung mother ko po isang very vibrant, very active, very assertive na babae. Na ibinuhos ang kanyang buong buhay na maging katulong ng aking ama na pastor. At silang dalawa, magkasama, ay naglingkod sa Iglesia ng Panginoon. Ang tatay ko po, sa kalooban ng Diyos, ay nasa kanya ng piling. Ang nanay ko, nasa amin pa. Nung kami po'y bata, lalo na nung kami teenager, inis na inis kami, pagkat talak ng talak ang aming nanay. No? Naligo ka na ba? Ginawa mo na ba homework mo? Kailan oras ka uuwi? Saan ka pupunta? Bakit ngayon ka lang? Saan ka galing? Saan ka nagpunta? Sino kasama mo? Talak ng talak, talak ng talak. Sounds familiar? No? Mga bata? No? Ganyan ba mga mami? Ganyan po ang mami ko. Ngayon po, sa kanyang katandaan, inaabangan na po namin ang bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig. Meron po silang dialogue ng aking pamangkin. Ang pangalan po niya Adi. Sabi niya, Mama Di, yung po ang tawag namin sa aking mami. Si Adi ba? Maganda? O mayabang? Tinatanong po siya kagabi. Sa gitna po ng kanyang Alzheimer's dementia, ang sagot po ng aking nanay, Adi, yabang. Inulit ni Adi, ganda o yabang? Yabang! Baliktarin natin. Yabang o ganda? Yabang! Yung bawat sabi niya ng yabang, pinapalakpakan namin. Nung bata kami, talak siya ng talak.
Inis na inis kami. Ngayon, inaabangan namin na magsalita lang siya ng kahit na isa. Mga kapatid, huwag po nating ititigil ang pagbibigay galang sa ating mga magulang. Kung nasa inyong kapangyarihan na tulungan sila at alagaan. Kaya po siguro ang Panginoon, binigyan ako ng asawa na doktor. Sapagkat siya po, ngayon, ang nagagamit ng Panginoon upang alagaan ang aking nanay. Malungkot. Alam namin na malapit na siya sigurong kunin ng Panginoon at makakasama na niya ang aking daddy. Pwede na po sila magdueto muli. Dahil ang daddy ko po baritone, ang mami ko po mezzo-soprano. Pareho po silang nag-aral ng voice. Hindi na po siya makaawit ngayon sa kanyang katandaan. Pero kahit sa kanyang katandaan, wala na po siyang kapangyarihan, wala na po siyang kayamanan, wala na po siyang authority, pero kailangan pa rin magpapatuloy ang paggalang sa kanya. Hindi po maaaring bitawan yon, mga kapatid. Sapagkat ito ay iniutos ng Diyos. Honor your father and your mother. Exodus 20:12. Deuteronomy 5:16. Bagaman tayo ay nakay Kristo na at pinalaya na sa kautusan, sabi ng Romans 7:4, likewise, my brothers, you also have died to the law through the body of Christ, dahil sa kanyang pagkamatay sa krus, so that you may belong to another, namely sa kanya. To him who has been raised from the dead, ang ating Panginoon, in order that we may bear fruit for God. Ano kaya yung fruit na yon? Ito sigurong fruit na yon ay ang sumunod sa mga bagay na banal, matuwid at mabuti. Ano yun? Sabi din sa Romans 7, sa verse 12. So the law is holy and the commandment is holy and righteous and good. Obey your parents, for this is right. Ano yung right? Yung iniutos ng ating Diyos. Yung kanyang commandments. So hindi pasok yung honor your father and your mother. Alam natin yun kasi sa New Testament, inulit ng Panginoong Jesucristo yun. Nung kanyang nakaengkwentro ang mga Pariseo, na ang kanilang practice ay magtatalaga ng kapraso ng kanilang kayamanan, itatalaga nila sa Panginoon, ipapanata nila sa Panginoon, tapos sasabihin nila sa mga magulang nila, ay hindi na ako pwede magbigay sa inyo kasi itinalaga ko na sa Panginoon. Anong sabi ni Kristo sa kanila? Matthew 15:4, for God commanded, honor your father and your mother. Kasi ito, pakinggan nyo. And whoever reviles father or mother must surely die. Exodus 21:17. But you say, if anyone tells his father or his mother, what you have gained from me is given to God, he need not honor his father? Sabi ni Kristo, hindi Ang pagsunod ninyo ay ang tamang pananambahan at pagkakaloob sa Diyos. Inulit niya po yon sa Mark 7:10. For Moses said, honor your father and your mother. Whoever reviles father or mother must surely die. Paulit-ulit po si Kristo. Yung commandment po na yun, effective pa rin yun sa New Testament period. Ito, by the way, yung commandment na yun, sinama niya, naalala niyo yung rich young ruler? Lumapit kay Kristo Jesus, sabi niya, how do I get eternal life? Sabi ni Kristo, have you obeyed the commandments? Tapos in-enumerate ni Kristo yung mga commandment na kailangan pa rin niyang sundin. Matthew 19:19. Honor your father and mother, and you shall love your neighbor as yourself. Mark 10:19. You know the commandments. Do not murder. Do not commit adultery. Do not steal. Do not bear false witness. Do not defraud. Honor your father and mother. Luke 18:20. You know the commandments? Do not commit adultery. Do not murder. Do not steal. Do not bear false witness. Honor your father and mother. Paulit-ulit po ang ating Panginoon. So anong dapat natin gawin? Honor your father and your mother. Maaaring nasa hustong gulang kayo. Maaaring kayo ay mother na rin, father na rin. Maaaring kayo ay grandmother na rin o grandfather na rin. Pero kung buhay pa ang inyong magulang, hindi po humihinto ang pagbibigay galang sa kanila. Ang ating kaugnayan sa ating mga magulang
mabuti man sila o masama, ay panghabang buhay. Meron tayong pagkakataon at kakayanan, tulungan natin sila sa kanilang pangangailangan. Alagaan natin sila sa kanilang pagtanda. Yan po ang pinagbibiling ko sa aking mga anak. Kung aabutin pa nila ang aking pagtanda, o kung aabutin ko pa yung panahon na sila ay may kakayanan na naalagaan ako. Siyempre ngayon, ang sagot ng mga bata, siyempre naman, Dad, aalagaan ka namin. Madaling sabihin, mahirap sundin. Pagka kayo nape-pressure na ng mga pangangailangan ng sarili ninyong pamilya, mas mahirap sundin yung commandment na honor your father and your mother. Ito ay pagsusukli, sabi nga ni Paul sa 2 Timothy, sa 1 Timothy 5. Ito ay pagbibigay ng return sa kanila. So, sumunod sa magulang. Pangalawa, parangalan ang magulang. Pangatlo at huli, asahan ang pangako ng Diyos. Saan natin makikita yun? Sa second half ng verse 2. Honor your father and mother. This is the first commandment with the promise that it may go well with you, that you may live long in the land. So tinutukoy ni Pablo dito yung commandment na binasa natin kanina sa Exodus 20, verse 12. No? Honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. Sila ay papasok pa lang sa promised land, kaya meron pong buntot yung kanyang blessing. In the land that the Lord your God is giving you. Pero, sa Deuteronomy 5:16, sabi dito, that your days may be long, that it may go well with you in the land that the Lord your God is giving you. Nung inulit dito ni Paul, wala na yung the land that the Lord is giving you. Sapagkat, tapos na yung pangako na yun naibigay na yung land. In fact, hindi pa nga kumpleto yung pagbibigay ng land na yun, pero tatanggapin ng Israel yun. No? Yun po ay isang irrevocable na pangako ng ating Diyos. Pero ito, ang sabi dito, the first commandment with the promise. Actually, kung titignan niyo po yung 10 Commandments, nasa Exodus 20 po o sa Deuteronomy 5. Pagdating niyo po dun sa second commandment, the first commandment, you shall have no other gods before me. No? Ang second commandment, you shall not make for yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Tapos yung verse 6, ang sabi niya dito, babasahin ko na ng tuluyan, you shall not bow down to them or serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children of the third and fourth generation of those who hate me. But showing steadfast love to thousands of those who love me and keep my commandments. Actually, parang yun ang first commandment na may promise. Ang promise is, He will show steadfast love to those who love me and who keep my commandments. Pero yung promise, medyo general po siya, di ba? Pagdating doon sa fifth commandment, honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you, mas specific siya to the commandment. So palagay ko, ang sinasabi ni Pablo dito, ito yung first commandment, the very specific yung blessing. Very specific yung pangako ng Diyos. Ang pangako niya ay dalawa. No? Una, that it may go well with you. No? Tignan niyo yung verse 2. Verse 3, that it may go well with you. Tapos yung pangalawa, that you may live long in the land. That it may go well with you, yun ang unang pangako, isang buhay na maayos, tahimik, matiwasay, siguro. Hindi lang sa mga bagay na material. Siguro, kasama na rin ang mga bagay sa buhay espiritual. Bakit ko sinama yun? Sapagkat itong section na ito ay resulta ng pagiging filled by the Spirit. So siguro yung blessing na ito kasama yung blessing sa spiritual life. Pero ang kanyang intent ay ipaalam na ang isang dahilan kung bakit kailangan ninyong magbigay ng galang sa inyong magulang, sumunod sa inyong magulang, is because may pangako ang Diyos. Ang pangako ay dalawa. And the first one is that it may go well with you. Ang ibig sabihin nun, malinaw na malinaw, ay magkakaroon kayo ng buhay na maayos. Pero hindi yung garantiya na ang lahat ay magkakaroon ng ganong klaseng buhay.
At hindi lang siguro material, pero maaaring ang blessing ay spiritual din. Sapagkat nandun tayo sa section na yon. So mga kapatid, ito ang dahilan. Ang sinasabi niya sa general rule, ang mga sumusunod at nagbibigay galang sa mga magulang, maayos ang buhay. Hindi ho ba? Hindi ho ba totoo yun? Hindi sila napapariwara. Hindi sila laki sa layaw, Jeprox. Na-date ko tuloy ang sarili ko. Juan de la Cruz Band. Hindi sila ganon. Ang kanilang buhay ay maayos. Siguro nakatapos ng pag-aaral, nakapag-asawa ng mabuti, may maayos na pamilya, may magandang hanap buhay. Yun po ang general rule. Pero hindi po lahat, ganon ang nangyayari. Sapagkat we are in a fallen world. Yung pangalawa ay isang general rule din, that you may live long in the land. Isang pangako na lalawig ang inyong buhay, hahaba ang inyong buhay. No? Mga kapatid, hindi rin ito guaranteed. Hindi rin ito 100% guaranteed. Pero as a general rule, ang mga bata na sumusunod sa kanilang mga magulang, kapag sila ay sinusuway, na huwag kayong babarkada dyan, o huwag kayong gagawa ng ganito, huwag kayong papasok sa isang buhay ng krimen. Usually, yung mga sumusunod sa mga ganun tagubilin, ay hindi napapahamak. At imbis na napuputol ang buhay nila dahil sa kanilang buhay ng krimen, o ng kasamaan, o ng pagiging addict siguro, mas humahaba ang kanilang pamumuhay. Yun po ay general rule. Pero sana po, huwag nating sundin ang ating magulang at bigyan sila ng galang sapagkat inaasahan natin yung pangako na yun. Sabi ng Panginoon, yung pangako na yan, ibinibigay ko sa inyo. Pero hindi yan ang motibo ng ating pagsunod at ng ating paggalang. Ang motibo ay out of reverence for Christ. Sapagkat ito ay kautusan ng Diyos. For this is right. Ngayon, kung sa ating pagsunod at sa ating pagbibigay ng galang, ang ating buhay ay maging maayos at matiwasay, praise God. Purihin ang Panginoon. Pero pwede ko itong sabihin sa inyo, sa aking pong karanasan, sa mga nakita kong mga buhay, mga bata, mga anak, mga tao na naging masunurin sa kanilang mga magulang, yung mga magulang nila, kahit na hindi Kristiyano, basta disente at tama naman ang binibigay na utos, yung mga sumusunod, yung mga gumagalang, yung mga nag-aalaga sa kanilang mga magulang, hanggang sa ngayon, binibiyayaan ng Diyos kahit papano. Kahit na hindi sila mayaman, matiwasay, o punong-puno ng lahat ng mga bagay, makikita ninyo sa kanilang buhay ang isang marka ng pag-angalaga ng Diyos sa kanila. Whether Kristiyano sila o hindi. Sapagkat ito ang kaayusan na gusto ng Diyos kapag ating sinunod, mayroong pagpapala na binibigay. Sa ating pagwawakas, gusto ko lamang sabihin na ang lipunan at mundo natin ngayon ay nabaluktot na ng mga makabagong mga realidad tungkol sa pamilya. Nabalitaan nyo na siguro sa Supreme Court ng United States, in-overturn nila yung Roe versus Wade na isang doktrina na 50 years na po na naitaguyod sa Amerika. Ngayon po, namimiligro ang mga nagsisik ng abortion. Baka maging illegal na to sa ibang states. Can you imagine? Nagrarally sila dahil pinahihinto ng kanilang gobyerno ang pagpaslang sa mga sanggol na nasa sinapupunan ng kanilang mga ina. Nagrarally po sila. Nagagalit sila. Ganun na po ang ating lipunan ngayon. Lumalaki po ang ating mga bata, ating mga anak sa ganitong klaseng kaisipan. May mga magulang na pabaya sa kanilang mga anak dahil sa hirap ng hanap buhay o di naman kaya dahil sa hatak ng kamunduhan. May mga anak sa labas sa tradisyonal na pag-aasawa, bunga ng pagsasama ng lalaki at babae na hindi ayon sa Biblia. Hindi na po sila nagpapakasal, sila po ay nagsasama na lang. Bawal po yan ayon sa Biblia. Yan po ay fornication. May mga pamilya na sinusunod ang lahat ng layaw ng kanilang mga anak. Hindi sila natatakot sa superintendente ng eskwelahan, hindi sila natatakot sa teacher ng eskwelahan, natatakot sila sa kanilang mga anak. Ganyan na po ngayon. Mga pamilya na nakati dahil sa paghihiwalay ng mga magulang. Mga anak na lumalaki in single-parent homes. Mga bagong kaisipan tungkol sa kasarian. Pwede mong piliin kung lalaki ka o babae.
Kayo ba, kung kayo naka-witness ng isang birth, no, ng isang bata, narinig nyo na ba yung doktor o yung nurse na sinabi, "Oh, it's a person!" Meron bang ganon? Wala, di ba? Ano sinasabi? "It's a boy! It's a girl!" Pero may mga batas na po ngayon na sinasabi, malapit na po dito sa Pilipinas, talamak na po sa Amerika at sa Europa, na ang kasarian mo, pwede mong piliin. Mga kapatid, ganyan na po ang ating lipunan. Ano ang sagot? Ano ang solusyon? Ang pagpapasakop ng buong pamilya sa kapangyarihan ng Espiritu Santo at sa pagiging Panginoon ni Jesus. Voluntaryong pagpapasakop ng asawang babae. Mapagmahal na pamumuno ng asawang lalaki. Tapat na pagsunod at paggalang ng mga anak sa kanilang mga magulang. Yan po ang solusyon. Yan po ang depensa natin. Ito dapat ang laman ng lahat ng ating panalangin at layunin ng lahat ng ating pagtuturo sa ating iglesia. Hindi po tayo pwedeng mag-relax sapagkat ang pressure po ng lipunan ay nandyan. Malinaw pa rin sa ating pag-aaral ngayon na mayroong taglay na kagandahan ng pagpapala ang pagpapasakop sa loob ng pamilya na makadiyos at pagsunod at paggalang ng mga anak sa mga magulang. May taglay pong kagandahan. May taglay na pagpapala. May pangakong pagpapala. Sa ating panahon ngayon na lagi na lang under attack ang pamilya mula sa mga hindi makadiyos na kaisipan ng lipunan, kailangan nating pagibayuhin ang ating pagsunod sa disenyo ng Panginoon para sa ating mga tahanan. Mga kapatid, lahat po tayo ay anak. Lahat po tayo kailangan sumunod. Lahat po tayo kailangan magbigay galang. Mga kabataan, pangako ng Diyos sa inyo na kung kayo'y susunod, magbibigay galang sa inyong magulang, kayo ay pagpapalain niya. Ngunit ito ay susundin natin. Hindi para sa ating sariling ganansya, ngunit para natin mabigyan ng kaluwalhatian ang ating Panginoong Hesus na siya namang nagligtas sa lahat sa atin. Tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong katuruan sa hapong ito, sa bawat isa sa amin. Kayo po ang magbigay sa amin ng kalakasan upang sundin ang kautusan na ito, na lahat kami bilang mga anak ng aming Ama na nasa langit, ay sumunod sa aming mga magulang dito sa lupa at magbigay galang sila sa kanila habang buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mensahe. Ito ang aming samot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.